I love that day, the day you washed my sins away. You made me see, I never knew that I could be this free. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved and living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. I go your way. With every step I walk by faith. You're leading me to live for Jesus is my destiny. You've taken all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, I am saved and living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. Praise the Lord! Sa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Lou and Pastor Norma, maraming salamat for this wonderful opportunity na minsan pa magamit ng Panginoon para makapaghayag po ng kanya pong kabutihan. At higit sa lahat, salamat po sa ating Diyos na buhay for allowing me to stand before you. So alam ko po that you're all excited dahil ngayon po pag-aaralan po natin yung last part po regarding po sa sin of David. Pero bago po tayo magpatuloy at pumalawat sa ating pong pag-aaral, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko muna natin po ang ating pong Pangulo. Tayo po manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan niyo sa amin. Patuloy, O Diyos, kami humingi ng awat habag. Linisin mo aming mga puso't isipan at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Dalangin namin ang spirit of conviction mo at dumaloy sa bawat isa po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Ilayo mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues. And Lord, we also pray, mga kapatid namin galing sa trabaho, sa malalayong lugar, ay ihatid mo na safe and sound sa kanilang tahanan nang sa gayon umabot po sa aming pag-aaral. Basbasan mo rin yung abang lingkod. Panginoon, hayaan mo lang yung kalooban mo ang aking masabi, O God. Salamat po. Kiniklaim na po namin ang victory sa araw na ito. In the most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So praise God. Last week, we have learned how God rebuked David sa pamamagitan po ni Prophet Nathan, kung naalala po ninyo yan. At kung paano po siya kinumpronta ng ating Panginoon o ng Diyos. However, tonight, we are going to proceed with the last part regarding the sin of David, which is still under our series regarding the sins in the Bible and their consequences. Nandun pa rin po siya, nakapailalim. So sa pagkakataon po ito, or sa gabing ito, we are going to talk about the heart of repentance, the restoration and redemption after sin. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, so David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. So if we remember kung paano po kinumpronta ng Diyos ang kasalanan po ni David through Prophet Nathan. So kung saan, sinabi niya po ito mga unforgettable words na you are the man, sabi ni Nathan sa kanya. At ano po sa palagay po ninyo ang gagawin po natin kung hindi na po ito kasalanan ng ibang tao? Or hindi na po natin pwedeng masisi ang devil or ang sitwasyon
o yung ating po mga kahinaan, at wala na pong natira kundi po yung aminin na lang po ang katotohanan, that I have sinned against the Lord. So truth be told mga kapatid, meron po mga pagkakataon sa buhay po natin na kinakastigo po tayo ng Diyos personally, na hindi po natin na ito maiiwasan, hindi na natin po ito madidelay or even madi-deny. Nakatulad po ng isang mamahaling pong baso. Isang araw, meron pong nakasagi po nito na nasa ibabaw po ng lamesa. Kaya ano po nangyari? Bumagsak. Nung bumagsak, so nabasag po siya. Na kahit lagyan po ng pandikit, patsi-patsiin po yan, or kung pwedeng pinturan, or i-tape, kahit anong pilit nating ayusin, ay makikita pa rin po yung mga lamat, yung mga basag, or yung crack. Ganyan po ang kasalanan. And that's what is happening to David. At that moment, dumating po si David sa ganyang punto. Kaya ano po ginawa niya? He was faced with a decision. Ano yan? Would he resist God's rebuke and continue his sin, magpatuloy sa kasalanan? Or would he humble himself and truly repent before God? So makikita po natin si David, powerful, kingly David, but was brought to his knees. Hindi po sa pamamagitan ng espada o hindi din po sa pamamagitan ng sakit. Pero kung papaano po niya nilakaran yung pong napakasakit pero napakagandang landas patungo sa totoong pagsisisi. So sa paano mo paraan? Isa-isahin po natin. Una is through his confession and immediate repentance. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, so David said to Nathan, I have sinned against the Lord. So kung mapapansin po ninyo, hindi po niyan inilipat ang sisi or naganap po siya ng masisisi or ipasa ang sisi sa ibang tao. Hindi din niya po pinagtanggol yung sarili niya. Hindi din siya sumalag, hindi din po siya nagdahilan or nakatwirang. Kasi natukso ako. Kasi tinukso ako ni Bathsheba. Bakit kasi naligo yung babaeng yan kung saan pwede ko siya makita kaya tuloy natukso ko. Wala po siyang sinabing ganun. Hindi po niya binanggit si Bathsheba or si Joab or yung pong mga pangyayari. Hindi niya po pinasa or tinuro kung sino ang dahilan. At hindi niya po sinabi na, I'm sorry, nahuli ako. But rather, ang sabi lang po niya, I have sinned against the Lord. Now, ano po ang ibig sabihin ng mga salitang yan? That means, he admitted his sin without excuses. Hindi niya sinubukan or pinilit pang i-justify yung kasalanan niya. Hindi niya na pinilit ilusot or i-minimize yung kanya pong ginawa. Kumbaga, parang hindi po big deal sa kanya, but rather, he acknowledges that his sin is against God first and foremost. Alam niya sa Diyos siya unang nagkasala. Kaya nga sabi po sa Psalms chapter 51 verse 4, against you, you only have I sinned. Kung pag-aaralan po natin maigi, hindi po siya nagrepent para iligtas yung reputasyon niya. Nakatulad po ng ibang tao. Kaya lang po nagsisisi para maisalba yung kahihiyan ng kanyang reputasyon o yung kanya pong pangalan. But here we can see na si David po was repenting to save his relationship with God. Gusto niya pong maisalba yung relasyon niya sa Diyos. So ibig sabihin, ayaw niya pong masira. Ayaw niya pong mawala ang relasyon niya sa Diyos. Kaya nga po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful. God is faithful and just to forgive. Kaya nga po kung i-relate po natin sa ating mga sarili, kailan po kaya yung huling pagkakataon na humarap po tayo sa Diyos? Nandoon na tila bagat na durug tayo sa harapan niya. So we are really broken. Na hindi dahil sa kung ano po yung iniisip ng ibang tao sa atin, kundi kung ano po yung nagawa po natin na laban po sa kalooban ng ating Panginoon. Na siyang tunay na nagmamahal po sa atin. Let's think about it for a moment. Now second, David was forgiven, yes, but the consequences of sin still remain.
Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 14, however, because by this deed, you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also who is born to you shall surely die. Yes, pinatawad po siya ng Diyos, pinatawad po ng Lord si David, pero namatay pa rin po yung anak niya kay Bathsheba. Why? Remember, forgiveness cleanses the heart, but it does not always cancel the consequences. Just imagine David fasted. He prayed. He laid on the floor for 7 days. Kung di ako nagkakamali. Pero namatay pa rin yung anak niya. Ano po ibig sabihin? Galatians chapter 6 verse 7. For whatever a man sows, that he will also reap. That means, sin leaves scars even after forgiveness. Ito po ay nag-iwan po ng sugat or peklat or marka sa puso po ni David na kahit pinatawad na po siya ng Diyos. Just imagine, bukod sa namatay na po yung anak niya kay Bathsheba, yung pong kasalanan niya ay nagdulot po ng kaguluhan sa kanyang pamilya na binanggit po sa 2 Samuel chapter 12. So mga kapatid, dalawa po yung scar na iniwan po sa kanya. A scar that reminds him that he was forgiven by God. Pangalawa, a scar that reminds him that he sinned against God. However, what was his reaction to the consequences? Unang-una, he fasts and pray in verse 16 of 2 Samuel chapter 12. Basahin po natin. David therefore pleaded with God for the child, and David fasted and went in and lay all night on the ground. Dito po, si David po pleads for God's mercy. Nakiusap po siya sa Diyos, nakahabagan po siya, napatawarin siya, and that is the way it should be. Kung gusto po natin makuha yung habag ng Diyos, yan po yung ginawa ni David, at ganun din po dapat tayo. Yan po ay kung gusto lang po natin makuha ang habag ng Diyos. Second, ano po ginawa niya? Or ano po reaksyon niya sa consequences? He accepts God's judgment. Ang sabi po sa verse 18 to 20 ng 2 Samuel chapter 12, then on the 7th day, it came to pass that the child died. Namatay na po yung anak niya kay Bathsheba. And the servants of David were afraid to tell him, natatakot yung mga servants niya na sabihin sa kanya that the child was dead. Napatay na yung anak niya. For they said, indeed, while the child was alive, we spoke to him, and he would not heed our voice. Ayaw niya makinig sa amin nung kinausap namin siya. How can we tell him that the child is dead? He may do some harm. When David saw that his servants were whispering, nagbubulungan po yung kanya po mga servants, David perceived that the child was dead. Therefore, David said to his servants, is the child dead? Nagtanong po si David. And they said, he is dead. So ano po nangyari? So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes, nagpalit ng damit, and he went into the house of the Lord and worshiped. Then he went to his own house, and when he requested, they set food before him, and he ate. So nung namatay po yung anak niya, instead of blaming God, sisihin ang Diyos, he worshiped. Nagpuri pa. At tinanggap niya po yung parusa na ginawa niya. Hindi niya po sinisi ang Diyos. Ganyan po talaga dapat. Kung talaga nagsisisi po tayo sa pagkakamali po natin, wala tayong ibang sisisihin. At hindi na po tayo mangangatwiran pa. Ganyan po ginawa ni David. Thirdly, ano po reaction niya sa consequence? He moves forward in faith. So meaning, he did not stay in despair. Hindi po siya nagpakalugmok sa problema, sa hardship, sa nakaraan niya, sa kasalanan, sa bitterness. Why? Kung mapapansin po ninyo, nung narinig niya po ang balita, ano ginawa niya? Tumayo, nagugas po siya, nag-worship, nag-move forward. So pinilit pa rin niyang mag-move on.
Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Masakit yun, mamatayan ka ng anak. Pero pinilit pa rin niya. Na dapat ganun din po tayo bilang mga Kristiyano kung sakaling marami po sa ating dumadaan sa mga tragic events sa buhay po natin. Kaya lang po kung minsan na nakakalungkot, ang iba po hindi na makamove on sa mga mapapait na pangyayari sa buhay. Alam niyo mga kapatid, ang gusto po ng Lord, kalimutan na po natin yung nakaraan dahil hindi na po natin ito mababago. Nangyari na po All we could do is move on. Why? Because real repentance does not deny the consequence, but rather accepts it with humility, still honors God, and moves on. So, even when God forgives, ang mga consequences po nananatili po. However, ito po ang maganda, or on the brighter side, God does not throw broken people away. Hindi po ganun ang Diyos. As He uses the broken and He heals the humble. Kaya lang, the problem is, ang iba ay magsisisi nga, pero nagagalit naman pag hindi po inalis ng Diyos yung mga bawat resulta ng kasalanan or yung parusa. Lord, nagsisi naman ako Bakit meron pa rin ganito? Do not ever forget, mga kapatid, na ang kakambal po ng kasalanan ay parusa. Or sin has its twin, and that is the consequence. Kaya nga po tinuturo po sa atin ni David yung mga humble. Ay hindi po yan magdedemand ng pass. But rather, sila po ay patuloy na nagtitiwala po sa Diyos even when He says no. Now, sa pagkakataon po ito, ano po ba yung marka o yung marks of true repentance? Sa Psalms 51, kung babasahin po natin ng chapter na ito po isang iyak ng isang tao na hindi po niya sinusubukan na malinis yung panlabas niya, but made new on the inside. Truth be told, true repentance is more than just saying sorry. Higit pa po yan dyan. Hindi po basta sorry lang tapos na. Ano po ibig sabihin? Unang-una, ang totoong pagsisisi or true repentance is having a broken and contrite heart. So ibig sabihin yung pong durog na durog po tayo sa harapan ng Diyos at we are so remorseful sa harapan ng ating Panginoon na alam natin na nagkasala tayo. Na alam natin na ang Diyos lang po ang makakatulong po sa atin at yung pong pagsunod lang po sa Kanya can turn things around for us. Kaya nga po sa Psalms chapter 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit. It means that God does not want our religious performance. Hindi po yun ang kailangan niya. Hindi po yun ang hinahanap niya. Naggalingan mo sa ministry, for example, magsikap ka sa gawain, although wala naman po masama dyan. Pero dapat lang na ito po ang ginagawa natin. Pero hindi po yun ang hinahanap ng Diyos sa atin What He wants is our broken heart. Broken in the sense na ito po yung isang requirement for being healed, being forgiven, and transformed. Pangalawa, ano pong marka ng true repentance? It is a cry and desire for cleansing. Ang sabi po sa Psalms 51 verse 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Yung pong gusto natin na maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Naalisin po natin lahat ng dumi sa puso po natin, na lahat ng kasalanan po sa atin. Kaya po si David did not just want to feel better. He wanted to be clean. Gusto niya maalis lahat ng dumi sa kanya. Ganyan po ang marka ng isang tao na nandun na nagsisisi or nandun yung true repentance. Ganyan po ang ginawa ni David. Pangatlo, true repentance longs for a renewed spirit or commitment to holiness. Ang sabi po sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God.
Ibig sabihin, yung pong gusto natin na baguhin tayo ng Diyos, ng lubusan, totally. Hindi po ito yung self-improvement na tinatawag. But this is a spiritual surgery. So para po tayong inoperahan, inoverhaul, nirehabilitate. Yung bagong tao na po tayo or a better version of ourselves. So therefore, repentance is not saying, God, help me do better. It is saying, God, I cannot do anything without you. Wala akong magagawa kung wala ka. Yan ang totoong repentance. In fact, there are other biblical examples of true repentance. Hindi po nag-iisa si David. Alalahanin po natin ang mga taong ito na nagkasala, katulad po ni Peter. He denied Jesus 3 times, pero umiyak siya. Nagsisi siya sa Luke chapter 22 verse 62. Pero ano po nagresulta sa kanya? He was restored and preached at the Pentecost. Si Jonah, he ran away from God. Umiwas. Nagtago sa Diyos. But repented. Inside a big fish. Sa Jonah chapter 2. And fulfilled his mission. Yung prodigal son. Luke 15:18. He did not return with pride. Bumalik siya na nandun yung humility. At yung pong tatay niya ran to meet him. Ibig sabihin, God never turns away from a truly repentant heart. Bakit? Because there is a hope of restoration. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 24 to 25, then David comforted Bathsheba his wife and went into her and lay with her. So she bore a son, and he called his name Solomon. Now the Lord loved him. And he sent word by the hand of Nathan the prophet. So he called his name Jedidiah, because of the Lord. So ibig sabihin, God brings restoration after true repentance. Ganyan po ang Diyos. Sa kabila na pumalpak si David, nagkasala si David, God still had a future for him. Pinanganak po si Solomon, so he would later become a king and build the temple. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay napakamahabagin. Kahit sa oras mo ng judgment, even after failure, even after death. Kaya nga po binigyan pa din po ng Diyos si David at saka si Bathsheba ng isang anak na magiging hari. At yung pong anak nila na si Solomon ay makikilala po nang dahil po sa kanyang wisdom, sa kapayapaan, gayon din po sa templo. Yes, maaari po natin maramdaman yung po mga kasalanan, kapalpakan o yung mga mali po natin ay sinira na po lahat ng bagay ang buhay po natin. Or it ruined everything. Pero once tayo po'y nagsisi, andun yung true repentance, God can bring something new from our sorrow, from our misery. Mga kapatid, ang dami pong nawala sa buhay ni David dahil sa kasalanan. But God was not finished with him. Remember, God does not define us by our worst mistakes. Hindi po ganun ang Diyos. Siya po ay nagre-redeem. Siya po ay nagre-restore. Ganyan po yung Diyos na kilala ko. Kaya nga po yung kwento po ni David ay hindi po natapos sa failure. But in fulfillment, doon po yan natapos. As his restoration began with a true repentance. As found in 2 Samuel chapter 12 verses 24 to 25. So after the sin, after the pain, the loss, perhaps iniisip ni David wala na. Katapusan na ng karir niya. Wala na siyang pag-asa. Pero meron pa din po palang plano ang Diyos para sa kanya. So lumilitaw na hindi po aksidente ang pagkakampanganak po ni Solomon, but is a sign of restoration. Brothers and sisters, ang daming nawala kay David dahil sa kasalanan. Gumuho halos sa mundo niya. Pero doon sa kanyang brokenness, binagyan po siya
ng isa pang pagkakataon ng Diyos. That means Solomon was born not as a child of sin, but as a child of God's redemption. Ano po ibig sabihin? Our past failures does not cancel our future calling. Hindi po ibig sabihin na marami kang kapalpakan ay hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. On the contrary, God can bring forth something greater out of our brokenness. Kaya lang po, kailangan po nating isuko ang lahat-lahat sa Kanya. Kapatid, di lang po sa atin dito, nung wala pa tayo sa ating Panginoon, hindi natin nakalain na gagamitin tayo ng Diyos para maging manggagawa niya. Kung babalikan po natin ang mga buhay natin, hindi natin i-expect na bilang isang tao, pwede pa palang magbago sa kabila ng marami tayong kapalpakan at kasalanan. Kaya nga sinabi sa Isaiah chapter 61 verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. At hindi lang po yan. In fact, in 1 Kings chapter 1 verses 28 to 31, then King David answered and said, call Bathsheba to me. So she came into the king's presence and stood before the king. And the king took an oath and said, as the Lord lives, who has redeemed my life from every distress. Again, who has redeemed my life from every distress? Ang sabi ni David, just as I swore to you by the Lord God of Israel, saying, assuredly Solomon your son shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place. So I certainly will do this day. Then Bathsheba bowed with her face to the earth and paid homage to the king and said, let my Lord King David live forever. Meaning, David chose to finish strong. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 1 verse 17, she said to him, my Lord, you yourself swore to me, your servant by the Lord your God, Solomon your son shall be king after me. Magiging hari siya pagkatapos ko, and he will sit on my throne. Yung pong kanyang final years ni David did not live in regret. Sinigurado po niya na yung pong kanyang kaharian would go forward. Why? Because David did not let his past define his future. Ano po ginawa niya? Pinasa po ni David yung corona kay Solomon with confidence and clarity as he spoke yung pong kanyang final words of wisdom at kalakasan as found in 1 Kings chapter 2 verses 2 to 3. Basahin po natin. I go the way of all the earth. Be strong, therefore, and prove yourself a man, and keep the charge of the Lord your God. Na ano? To walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His judgments, and His testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Ano po ibig sabihin? Hindi po pumayag si David na diktahan po or iukit po ng nakaraan kung ano po yung nakalipas niya ng kanya pong kinabukasan. Hindi siya pumayag na maging basihan yung nakaraan niya, yung failures niya. Na kung tutusin, pwede naman po siyang sumuko na eh. Malulong sa regret, sa bitterness, sa kahihiyan. Na wag na siyang magsisi or wag na siyang gumawa ng paraan or kumilos para magbago yung kapalaran niya. But instead, mas pinili niyang tapusin ang karera by securing Solomon's throne. At ang matindi, even after failure, David remained a man after God's own heart. Ano po ibig sabihin? It is not about how we started, but it is about how we finish. Ang pinag-uusapan niyo kung paano tayo nagsimula, nag-umpisa, but rather kung paano tayo matatapos.
Or paano tayo natapos at nakarating sa dulo? Madami po sa atin, ang lakas sa una, ang galing sa una, sa simula, pero kalagitnaan humihina. Hanggang sa hindi na makarating sa paroroonan o sa dulo. Mga kapatid, maybe some of you here have failed in the past, pero hindi pa po tapos ang kwento natin. In fact, God is still writing our story. Hindi pa siya tapos sa atin eh. At naghahanap po ang Diyos ng mga tao who will get back up, tatayo, and finish what they started or finish the race. Ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, again, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Tatapusin niya. At ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid, Jesus is the ultimate redemption of David's story. Si Jesus Christ, yung ultimate redemption. Ang sabi sa Matthew chapter 1 verse 1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So meaning to say, mula po sa brokenness ni David, came the bloodline of Jesus Christ. Hindi po binura ng Diyos si David sa kasaysayan, but rather binigyan pa rin siya ng honor ng Panginoon. At ito po yung puso ng gospel. That no matter how deep our sins are, how great our sins are, God's grace goes deeper. Kaya nga sa Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. Hindi po ibig sabihin na abusuin natin ang grace ng Panginoon. Pero sinasabi dito, mabuti pa rin ang dulo. Na kahit madami tayong naging kapalpakan, kasalanan, pero malawak pa rin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga po kung iisipin po natin, what if the very thing the enemy meant to destroy us, ayun pala yung gagamitin ng Diyos para itaas ang pangalan niya. In other words, He will take what the enemy meant for evil and He will turn it for good. Alam niyo mga kapatid, David's legacy lived on in Jesus Christ. Even after his failure, pinili pa din siya ng Diyos. Yung lineage niya to bring forth the Messiah. Na pinakikita sa atin lahat that God's grace is greater than our worst mistakes. Kanyang po ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, our failure does not have to be our final chapter. Lagi lang po nating tatandaan. God is writing a new story of your life. Perhaps ang iba po sa atin may have messed up. Dami nating sabit, dami nating kapalpakan. Pero nandyan ang Panginoon to restore us. Tandaan po natin, the blood of Jesus Christ is greater than our past. Kahit anuman po ang nagawa natin in our past life, if we surrender, God can still use us. Ang sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Good pa rin. Kaya lang ang challenge is this. Are we willing to step into God's plan para sa ating buhay? Or will we let our past keep us in bondage? Kailan po makakasagot niyan? Perhaps ang iba po sa inyo, you have been living in guilt. Iniisip mo wala ka ng pag-asa dahil sa kasalanan mo, sa kapalpakan mo. Hindi ka na pwedeng lumapit sa Diyos at magbago pa. Ang iba, baka hinayaan mo na kainin ka ng kahihiyan to keep you from fully surrendering to God's call. Ang iba naman, nakulong ka na sa regret. But tonight, God is calling you. Bakit? Hindi pa siya tapos sa'yo. He's not yet done with you.
or finished with you yet. Kung sa tingin mo, marami kang kapalpakan, nagkasala ka, this message is for you. Ang sabi po sa Micah chapter 7 verse 8, when I fall, I will arise. Sa madalit sabi, God's mercy does not just stop at forgiveness, but it extends to restoration. No matter how far we have fallen, kaya po tayo i-restore ng Diyos if we truly repent. So at this moment, allow me to pray for you. Naniniwala po ako na tayo po'y kinausap ng Diyos o kinakausap po ng ating Panginoon sa oras ito. Kung natin po mangulo, let me pray for everyone. Lord, sa pagkakataong mo ito, kami po'y nagpapasalamat sa mga salita mo. Kung sino man ang kinakausap mo sa amin, Lord, we pray, or I pray, Panginoon o God, na iupuin mo kanilang mga puso, kanilang mga isip, na isurrender nila ang kanilang buhay sa iyo. Kung sila man po ay nagkasala, maraming nagawang mali, naniniwala po ako, katulad ng aming napakinggan, your grace is far greater than our mistakes. Tulungan mo po sila na huwag na mabuhay sa regrets, sa guilt, at tulungan mo rin po sila na piliin na lumakad sa katotohanan in your restoration. Lord, I pray na you heal them, restore them, and someday, they will be used for your glory. Lord, I know that your story is not yet over. But you are still writing a new story or a new chapter in their life. Again, maraming salamat po, and we look forward sa mga susunod na panahon sa mga ituturo mo po sa amin. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So, praise the Lord. Muli, salamat po sa Panginoon for this wonderful message. So, tandaan po ninyo, ito po yung last part po ng kasalanan po ni David. It is about the repentance, the restoration, and the redemption. So, meanwhile, to all our first-time viewers, allow me to share with you a very, very important message regarding the gospel of salvation that we need to believe for us to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, pag sinabi natin salvation, it says here, for by grace you have been saved through faith. So, malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya naman tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you
Be baptized in the name of Jesus Christ. Again, be baptized in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo po tayo magpapabautismo for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Katulad na napakinggan po natin ngayon, mga kapatid. Pag nandun po yung genuine repentance, yung nandun po yung taos-puso na pagsisisi, kahit sa tingin mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mo nagawang kasalanan, but for as long as there is that genuine repentance in your heart, yan po ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung kapalpakan natin, hindi yung mali natin, kundi yung ating pong taos-puso na pagsisisi, yung true repentance na katulad na ginawa ni David. Believe in my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Then di po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Bakit? Kasi po yan pong tubig na yan, nagsisimbolo po yan ng parang dugo ng ating Panginoon that takes away the sins of the world or our sins. Kaya po importante na tayo po'y mabautismuhan or malubog po sa tubig in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po. Na nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan pa rin yan. Kung minsan, binipilit po natin magbago 1, 2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Pipilitin mo na naman magbago ng sandaling panahon, babalik ka na naman sa dati. Umapupuna po ninyo, pabalik-balik, paulit-ulit lang, hindi ka magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once we receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses, at yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Yan po yung magpapaalala po sa atin para maiwas po tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na matanggap po natin ang kaloob po ng Espiritu Santo. At ito pong itong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo nang gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo, pikit po ninyo yung mga mata, and please repeat after me with this prayer na habang binabanggit na natin ang panalangin ito, nandun po yung genuine repentance, yung true repentance sa ating po mga puso, nakatulad po ng ginawa ni David, na nandun na tayo po'y nagsisisi sa ating mga kasalanan, sa mga nagawa nating kapalpakan habang binabanggit natin ang panalangin ito. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sarili na tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung ating po mga telephone numbers po sa mga interested po magpabaptize. Pwede po kayong tumawag po dyan sa mga telephone numbers na yan para makapagpa-schedule po na yung water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo na mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon pong ito mga kapatid, please be advised, next Thursday po, April 17, ay wala po muna tayong GBS in observance of the Holy Week. So we will resume at April 24. Doon na po tayo magkikita-kita para ituloy po ating pong series. So wag po kayong mawala. April 24, magkikita-kita tayo muli. Wag po kayong absent. So again, God bless every one of you and to God be all the glory.